Isang beses habang nagsisex kami, ibinubulong niya sa akin yung mga salita na ang ganda mo pa rin, yung amoy mo ganun pa rin at mahal na mahal pa rin kita. Di ako nag-enjoy kasi sobra yung kaba ko dahil lang nasa isip ko ay yung asawa ko. Married na ako with 4 kids. Malaki yung age gap namin ng husband ko kasi sa 18 years ay hindi rin ganun kaganda yung love story namin. Kasi dati I just use him sa mga financial ko until mabuntis ako. Pinanindigan naman niya ako dahil hiwalay sila ng kinakasama niya dati. Dahil hindi sila kasali, pinakasalan niya ako at naging good provider siya sa amin ng mga anak ko. Pati mga luho ko na ibibigay niya na hindi nga lang lagi kasi may mga anak kami na nag-aaral at college na yung panganay namin. Until one day ay nagchat sa akin yung ex ko. Siya yung taong sobrang nahirapan sa akin dahil ayaw at tutol talaga ang pamilya ko sa kanya noon. Sobrang daming hirap at sakit na mga salita ang natanggap niya sa pamilya ko noon na hindi pwedeng maging kami dahil naging lover ng father ko yung mother niya. Yung mother niya ang dahilan ng pag-iyak ng mama ko noon. Nabaliw pa sa babae ang papa ko noon. Mama niya yung muntikang sumira sa pamilya namin. Bata pa ako noon kaya hindi ko na ipinaglaban. Na halos gumuho yung mundo niya at ilang beses niya akong binalikan. At talagang kitang-kita ko sa mga mata niya na mahal niya ako noon. Pero iniwan ko siya kahit na may nangyari na sa amin kasi mahal ko rin naman siya noon. Kaso naawa ako sa mama ko kasi talagang nakita ko kung paano siya nasaktan noon. Then after 2 decades ay bigla akong nakontak sa messenger ng ex ko. Nangangamusta at gusto niya akong makita. Nung una ang pinag-uusapan namin ay ang nakaraang pangyayari na sinisisi niya ako na bakit ganun ang ginawa ko sa kanya, na bakit hindi ko siya pinaglaban. Sabi ko kalimutan niya na yon. Hanggang sa sabi niya na magkita kami kahit na saglit lang. Medyo maayos na rin naman ang buhay niya, may partner at meron na ring 2 anak. Sa di inaasahan while nasa labas ako at umuulan ay wala akong mabuk na sasakyan kaya tinawagan ko siya. At malapit rin pala siya sa area kaya napuntahan niya ako agad. At first ang sarap ng kwentuhan namin, mga pinagdaanan namin, mga nangyari sa amin. Kamustahan na ilan ng mga anak namin until bigla niyang nasabi na until now ay hindi pa siya nagpapakasal kasi ako pa rin ang gusto niya. Na dahil sa ginawa ko sa kanya, inayos niya yung buhay niya at kaya siya naging successful ay dahil sa mga pasakit na naranasan niya sa akin. Karamdam ako ng awa at ng guilt na bakit nga ba? Until hinatid niya ako sa bahay late na naulit pa yung pagkikita namin na parang iba na, may mga haplos na may kasama ng yakapan pero hindi ko siya pinipigilan na gawin yun. Na naisipan ko siyang tawagan noon at dumating naman siya agad at nagpaikot-ikot lang kami while nagpo-food trip. Hanggang sa pumasok kami sa motel na alam kong mali pero hindi ako nagsalita at may nangyari sa amin. Isang beses lang yun at habang nagsisex kami ibinubulong niya sa akin yung mga salita na ang ganda mo pa rin, yung amoy mo ganun pa rin at mahal na mahal pa rin kita. Hindi ako nag-e-enjoy kasi sobra yung kaba ko. Na nasa isip ko yung asawa ko. Naghiwalay kami ng araw na yon ng tahimik lang at pag uwi ko ay binalak ko siya sa lahat ng kontak namin. Pero di ko na alam yung nararamdaman ko na parang mahal ko siya at namimiss ko siya. Pero naiiyak ako kasi kapag nakikita ko yung asawa ko, nadudurog ako. Nakagawa ako ng malaking pagkakamali na hindi ko na maibabalik ngayon. Pinipilit kong iwasan yung ex ko at nasasaktan ako ng sobra at nakukonsensya ako sa asawa ko. Or dahil ba na iniwan ko ulit yung ex ko pero alam kong ito yung tama kong gawin na para to sa mga anak ko. Ngayon ay nasa process ako nang natutulala ako na biglang tumutulo yung luha ko na sobrang bigat ng pakiramdam ko. Mamilan, lagi akong nakikinig sa'yo at nag-e-enjoy ako sa mga payo mo. Please, kailangan ko ng advice. Letter sender, Leila. Nagmana ka sa tatay mo, yun. Namana mong manira ng pamilya. Nasadya pala talagang namamana yun, no? Sasabihin mo pa na hindi mo siya pinaglaban kasi naawa ka sa ina mo na umiiyak noon sa kataksilan ng ama mo. O anong ginagawa mo ngayon? Imagine 2 dekada na pero hindi kayo matahimik. Nakontak ka at nakipagkontak ka naman na hindi ka pa nakontento, nakipagkita ka pa. Na nagfo-food trip kayo tapos biglang out of the blue lumabas sa takore yung pinto ng motel. Tapos sasabihin mo na hindi mo ma-enjoy yung sex nyo kasi naiisip mo yung asawa mo. Na ngayon nakukonsensya ka sa ginawa mo while namimiss mo yung ex mo, like gago ka ba? Na bakit kailangan pong magkatikiman bago matauhan? Kailangan mo ng advice kasi natutulala ka ngayon kasi ang bigat. Paano hindi bibigat hindi mo nga na-enjoy sabi mo? So anong gagawin? Makipaghiwalay ka na sa asawa mo at panindigan mo na lang yung ex mo. At kapag nahuli kayo, magpakulong ka na lang kasi deserve mo naman. Kasi kayong mga cheater hanggat hindi nahuhuli, hindi titigil Like, try nyo lang. And if it doesn't work, at least you've tried. Kesa naman pag matanda na kayo, saka pa kayo mag-iisip na, what if? Bakit? Natatakot ka ba sa what if makulong ka?